Magte-test drive tayo ng Dodge Challenger ngayon. Boss, masunod nila. Boss. Hello. Sige po. Sir, thank you. Ingat. Pakibiyan na muna. Pika na mamaya na. Sige, thank you. Ay, natsun na kayo na. Thank you rin. May konting bigat din siya pero tignan natin mamayang nagda-drive tayo. Kamusta po ang inyong driving experience? Ito po kuya, muntik ng maduwal sa loob ng sasakyan eh. Ano to? Ala, ayan na. Nako, binangga niya. Bomba daw. It's nice to be back. Masyadong tutok yung araw sa akin dahil alas 8 pa lang ng umaga. May napansin ako ngayong umaga dito sa Megadike. Kapag ganitong oras pala, mas ang daming nagmamadali no? Ang daming umo-overtake ng alanganin. Hindi natin maiwasan, baka yung iba nalalate na ganon. Ito na yung critical moment nila. Kasi lagpas alas 8 na ng umaga. Eh di ba yung office hour kadalasan nag-uumpisa ng alas 8. Meron pa namang mga company na maliit ka lang ng ilang minuto, considered na ano na yun, late ka na ng half day. Ganun sa pinasukan kong factory nun eh. Kaya pagka alam kong malilate na ako, sasagarin ko na alas 12 na ako papasok. Kasi yung bayad sa'yo kalahati na lang eh, di ba? Wala ka nang magagawa eh. Eh naka time card pa kami nun, so wala ka ligtas. Ngayon nga pala, pupunta ulit tayo ng Valenzuela, hindi para pasyalan yung Skypoint motor ng SSL 188. Pareho lang sila ng lugar na pupuntahan natin. Sa mga nakapanood last vlog, alam nila to. Magte-test drive tayo ng Dodge Challenger ngayon dahil meron kaming shoot ng Manibela Channel. So kung gusto ninyong mapanood ang full test drive sa Manibela Channel nyo, mapapanood. At sa akin ay puro behind the scene lang. Pero tignan natin kung maipahawak natin yung camera natin sa crew ng Manibela. Malamang yung karamihan sa inyo, hindi pa ako napapanood sa Manibela Channel, no? Co-host kasi ako doon na pinapalabas sa UNTV every weekend. So marami na akong na-test drive, motor, kotse, ganon. May Porsche pa nga na electric eh. Sana makapag-test drive naman ng Tesla Cybertruck eh, no? So hindi ko lang ma-upload dito sa YouTube channel natin kasi syempre content ng Manibela yun eh. So just imagine, no? Sila yung naghanap ng content material or content na yung i-content, tapos ikaw uunahan mo silang mag-upload. So paano yun, di ba? Hindi na papanoorin ng tao sa Manibela Channel kung nakita na sa'yo, di ba? Kasi pwedeng magtapat yung upload namin at yung upload ng Manibela Channel eh. Siyempre kung ikaw ay nakasubscribe kay Reed at nakita mo same sila ng, halimbawa, inire-review, saan manonood ang tao, di ba? Siyempre mas uunahin niya yung kay Reed dahil doon siya nakasubscribe. So wala nang chance na panoorin sa Manibela Channel kasi ako rin yun eh. Kaya gusto kong lagyan ng separate na content. Kaya sa akin, puro behind the scene na lang. Pwede naman nating i-video ng konti yung Dodge eh, habang hindi pa dinadrive, ganun. Kasi ang pagte-test drive ng Dodge, hindi yan madalas nangyayari dahil mahal yung kotse na yan. Tapos yung pupuntahan kong lugar ngayon sa Valenzuela, exclusive village pa. Kaya yun, excited ako ngayon at tignan nyo yung mga sasakyan. Ang dami nila, no? Mga papasok sa trabaho at saka actually medyo late na nga eh dahil nagpas alas 8 na, no? Para sa iba, ang start ng kanilang oras is alas 6 ng umaga. At meron akong bagong pinanggagasan dito. Hindi Shell. Ano kasing gas station yun? Phoenix ba yun? Refill. Nag-comment sa atin yung subscriber natin dito or viewer natin. Pagas daw ulit ako dito dahil nung makaraan wala akong dalang sticker. Ayan na sila. May ADB pa dun, oh. Yun. 500 premium. Boss, masunod nila. Boss. Hello. Sige po. Thank you, ma'am. Atin, sir, thank you. Ingat. Pakibiyan na muna. Pika na, ma'am, yan eh. Sige, thank you. Ay, natsun na kayo na. Thank you rin. Sabi ko sa inyo guys eh. Bagong paboritong gas station. Very accommodating. Ganun sana lahat. Ako may bike.
nag-comment nga pala kagabi bago ako matulog. Nabasa ko sa messages natin na excited daw si Sir doon sa bago nating ilalabas na motor na XSR 900. So mukhang mahilig sa retro na design si Sir ha. Eh nasabi ko sa nakaraang vlog ko na kapag may nakikita kang isang rider at gusto mo yung motor niya, parang naiisip mo ikaw yun, no? So parang na-imagine mo na ikaw yung nagdadrive. Like now, ito yung POV natin, parang ikaw na rin yung nagdadrive dahil ito yung mukha ko eh, di ba? Ito yung makikita mo talaga eh pag mag-ride eh. Dami sasakyan, no? Yup, positive plus. Ito rin yung content ko nung nakaraan. Yun nga lang, doon sa gilid ng Pure Gold na yon, mas looban pa. Dati kasi bungad lang tayo eh. Wala pala talagang nagta-traffic dito or stoplight eh, no? Sobrang dami ang dumadaan, no? Bibilis pa nila, oh. Siguro dati yun lang ang tulay or ito lang yung dating tulay, kaya hindi sila pantay. Medyo magulo lang dito ah. Ang daming intersection, doble. Nakakadito siya. Ayun yung mga truck na sinasabi ko last time, oh, yung mga trailer trucks. Kaya mabagal lang ang daloy ng trapiko dito. Mukhang madiin yung X-Max nito, naka-audience pa, oh. Nung nakaraan kasi nag-store visit tayo dito. Naligaw pa nga ako dyan sa loob ng Uni-Oil eh. Sige! Ayun, mas looban lang to, no? Diyan tayo pumasyal nung last time, ayun, oh. Dito masikip. So dito lang yun eh. Napasubo lang sa biyahe kaya hindi ako makahinto. Alam mo yun, yung napapasarap na yung pagpisil mo o pagpiga mo ng throttle, yung hindi ka na mapahinto. Alam mo yun, yung adrenaline ba, tuloy-tuloy na. So mahirap namang lumagpas kaya check-in na natin dito yung pupuntahan natin. Okay, 1.6 kilometers. Ito yung talagang matraffic. Dumaan ako dito ng gabi eh. Diba? Kita nyo yung sikip nyan. Tsaka puro pader dito. Puro mga warehouse, gano'n, puro factory. O dito pala yung Poton genuine parts. Pero bakit nung nag-order ako ng pyesa galing pa ng China, meron palang factory dito? Medyo mainit ha. Mabagal yung daloy ng trapiko. So kanan tayo. Malamang nandun na yung Manibela team kasi alas 9 na eh. Maraming nangyayari. At tad ng sticker itong expander. Judiciary Ibong Mandaragit. MISH batch 73. Wow, ano kaya to? Galing nag-abroad tong nagmamaneho, no? Ayan, normal hour pa lang. I mean, hindi siya rush hour, pero talagang loaded. Kasi may mga pumapasok din mga truck sa mga factory eh, no? Uy, ang laki ng tindahan na yun. Ano yun? Motor cave. Lalawak ng mga warehouse dito. Tingnan mo naman yung pader niya, kahaba-haba, no? O, di ba? Ano yung tambucho niya, sir? Mukhang kalkal yung tambucho niya. Ayun, no, karinderya, oh. Sana may pagkain na dinala yung Manibela team. So kaya naman hindi ako nag high cut boots, no? Naka leather boots ako ngayon kasi magdadrive tayo ng kotse. Kapag kasi naka Z1000 ako, naka high cut boots talaga ako kasi alam mo naman yung Z1, di ba? Sporty look, aggressive. So kapag adventure bike, leather. Tas yun, yung classic sana matuloy. Ewan ko, bahala na. Gusto ko rin yung classic talaga eh. Pwedeng iswap sa XSR pero ibenta muna, pwede rin. Kasi medyo lugi kapag straight swap dahil ang market value ng XSR 2019 model ngayon is 450 pababa. Kung 2022 model, ayan, nagpa 550 pa yan. Eh kaso pare-pareho lang yung XSR eh. From 2019 to 2022, lahat sila pwedeng lagyan ng quick shifter. Pero yung 2018 pababa, hindi siya pwede. Actually, kinausap ko na yung Motoscoot, si Sir Juan, yung may-ari. So may na-order na quick shifter na para sa XSR. Ayan, nandito na tayo. Pwedeng pumasok kahit sino, hindi maselan ha. So tuntunin ko muna yung bahay. Siyempre, dito tayo. Nagtanong ako dito sa tindahan, ligaw daw ako dito. So may nakikita tayong Black 4 sa kanto. Eh Black 3 yung hinahanap natin. Ito. Ayun, si Direk kumakaway. Buti pala naabangan tayo ni Direk. Okay, amoy pandesal ah. Napakaganda. Good morning po. Idol. Napakaganda ng kotse. Mag-isang taon na rin sa akin po. Isang taon na yan, sir?
Brand new yung nakuha ba? Brand new. Wow! Diyan sa Green Hills, sa Dodge. Okay. Kumusta yung gas consumption yan, sir? Okay naman, matipid naman. Okay naman siya, no? Basics lang yung makina niya. Okay. Oo. Parang sa Ford Mustang, yung EcoBoost siya, no? Yung parang mababang version lang. Kasi meron niyang V8. Oo. Pero hindi yun ang ginawa ko. Basics lang kasi... Sa formahan, sir, pareho lang naman yata. Pares lang lang. Ah, pareho lang, no? Ganda. Pero still, B6 is malakas pa rin. Oo. Wala eh. Tumatakbo ako ng mga 200 niya sa SCTEX, tinaray ko. Pumunta akong Subic. Basic lang, eh, no? Oo, hindi mo ramdam. Pero pang daily nyo na car, sir, ano ginagamit nyo? Yung Raptor. Yo. Ah, ito yung negosyo mo, sir. Okay. Hindi yan, meron din. Meron pang... Ah, meron pang iba. Ah, okay. Sa franchising kasi ako eh. Pero meron pa akong isang talagang ginagawang business na ito yung naipulak ko doon sa negosyo na yun. Okay. Kwento niyo po sa amin mamaya. Life story pala, hindi na kotse. Pero ang gagawin natin dyan, direct, more on drive experience lang talaga. Hindi technical specifications. Personal. As a beginner lang talaga sa kotse, sir, dyan. So, at least, may wow factor pa eh. Kasi si sir, sa taon na niya ginagamit eh. Kaya ayoko munang upuan eh. Gusto ko yung, di ba naka-record yung... Pinapanood ko yung mga video nyo, lulupit eh. Thank you, sir. Yun, black yung interior nyo. Fuel cup nyo. Ganyan talaga yung signature taillights ng Dodge. Dalawa yung exhaust niya. Then pa-oblong lang talaga yung shape ng Dodge eh. No? Hindi talaga siya nagpapalit eh. Pagka nakita mong ganyan, Dodge ka agad siya. No? Tapos nandito yung camera niya eh. No? Nasa spoiler na maliit. Yung camera niya. Ang laking rim niyan. Siguro 22 yan. Oh yan oh. Yung harap niya is pa-oblong din oh. GT. Pati headlight bilog. Meron siyang ano anti-gas-gas. Problema ko nga dyan, ito masyadong mababa. Kaya tinan mo yung... Oo nga po ano. Baba nga niya oh. Pero hindi siya as lowered. Kumbaga yung bumper lang niya mababa talaga. Tahimik ng makina eh no. Wala pa akong pinapakalaman dyan. Pinano ko lang siya. PPF lang. Ah, PPF. Eh, ito nadali ng ano, doon sa parking ng SM. Ay, oo nga. Pero naka-PPF lang yung dali niyan. PPF lang. Pag tinanggal to, wala nang gas. Ay, buti na lang sir na naagapan ano. PPF lang. Napa-PPF ka agad. PPF na pala siya. Yung may plastic oh. Ayan oh. Kaya pala ang kinang no. Tingnan natin yung loob. Bango niya oh. Ganda. Yung shifter oh. Nakaharap talaga sa driver yung gitnang bahagi ng dash no. Para nga naman mas madaling makita instead na nakaharap lang. No, black talaga oh. Ang ganda. Yung upuan ang the best. Yakap na yakap yung driver eh no. Tas ang premium ng dating. Yung mga pindutan niya. Ito pa yung selector ng headlight. Parang Mustang yung dating eh no. Yung upuan niyan bro, may ano, may likod, may aircon. Oo. Kaya hindi siya leather. Kasi Ah. ano siya. Pero meron naman ganito na walang ganun, na-hapit. Ay, ibang variants. Ibang variant. Ah, okay. Yung interior, sir, pareho lang din sa ibang Dodge yan. Ah, same lang pala, oh. Lahat po, ang Dodge po kasi parang ano siya eh. Hindi siya, yung Challenger, hindi siya nagbabago ng itsura, ganun pa din. Ang signature talaga niya, pa-oblong, bilog yung headlight. O nga, pag nakita mo nga to, Dodge ka agad yung maiisip mo, eh, no? Tsaka ano po, ito po, last call unit na ng Dodge Challenger. Ah, wow, last. Kumbaga, itong taon na to, right after this year, wala nang ilalabas na ganyang itsura. Ah. Electric na siya na parang, nakita ko yung itsura eh, parang singkit na Okay. makikita mo yung makina niya, may plate yan po dyan nakalagay. Dodge Challenger last call unit. Ah, last call unit. Wow. Kumbaga, alagaan ko lang, tapos kahit tumagal siya, basta alagaan ko lang siya, pwede kong ibenta ng mas mahal niya sa pagkakabili ko. Oh, kasi last unit na, sir, eh. Parang FJ pala ng Toyota, no, sir? Oo. Nagmahal sila nung na-phase out. Last call. Ayun, last call, oh. Last call na nga. Ang laki, 3.6 liter engine pala yan. Ang laki ng coolant, oh. Parang tangke na ng gasolina to. Pero ang linis ng disenyo ng makina, hindi magulo tingnan, no? Ang tahimik. Sa isang taon, ganyan pa rin siya. Parang bago pa lang. Ilan na yung tinakbo nito, kuya? Magpo 5,000. Ah, 5,000 pa lang. Uy, ano lang, pang business lang talaga siya. Yan, habang wala pa yung cameraman. Eto. Dahil muscle car siya, no? Ang bigat ng pintuan niya. Tapos yung handbrake niya, no? Wala tayong nakikitang handbrake dito. Nandito siya sa kaliwang paa. So brake lang tayo and then apakan mo siya, magre-release siya ng ganun. Sa manibela, hindi siya ganun kagaan eh, no? May konting bigat din siya eh. Pero tignan natin mamayang nagda-drive tayo. Dama ko yung pagiging muscle car niya. Tapos medyo firm yung manibela natin. Dito pa lang sa manibela, pag kahit nakapikit ka, alam mong parang muscle car to ah. Ganon. Kasi ang taba niya dito, hindi siya yung super lambot. Talagang firm siya, no? Idol! Oh, Ari ibong iyo ah. sige! Sabi niya yun ah. Patakbay mo na. Napakabait ng may-ari nito. Inaalaw talaga tayong patakbuhin base sa kung ano ka.
kung paano ka magpatakbo. Maingat naman tayo. Medyo mabilis lang tayong magpatakbo pero sundin lang natin yung speed limit dito sa expressway. So yun, natapos din yung vlog namin sa Dodge. Sumakit katawan mo ah. Kamusta po ang inyong driving experience? Tol Reid. Eto po kuya, muntik ng maduwal sa loob ng sasakyan eh. Wala akong pinakating ko, hinataw ni Meredith. Hindi may plastic doon. Ilan yung highest takbo? Mga 190 yata yun. Hindi mo sinagad ng 200? Eh ito kasi, Kuya Red, nagbablog kami. Bigla siyang sumigaw, Kuya Red! O syempre cut yung video. Alright, let's go. Tapos na ang shoot. At may na-discover akong bagong ruta dito sa Valenzuela. Kung galing ka dito ha. Ayun, alaga nila oh. Napupu pa. Tara, paalam tayo sa may-ari. Bait ni Kuya Leo. Bye bye. Thank you. Bye bye, bye bye. Ay, andyan pa pala kayo. Bye bye. Kala ko hihingan ako ng ID. Thank you sir. Thank you. So kala ko hindi kasya sa gate yung kotse kanina, ang lapad. Kaya pala medyo familiar to. Ito pala yung shop dati ni Bro Gang. Itong nasa kaliwa. Akala ko nga dati tiga dito siya eh, dito sa village na to. So ang diskarte, instead of doon tayo dadaan, no? Dito tayo sa kaliwa. Ayan, dito. Dito yung ruta namin kanina. Ayun, doon sa pagte-test drive natin doon sa Dodge Challenger, feeling ko lang talaga para siyang Mustang lang din. Yung nga lang talagang agaw pansin yung forma niya. Kasi mas mahal yata yung Dodge compare sa Mustang eh, di ba? Isipin mo, 6 cylinder pa lang yon or V6 pa lang siya. Nasa 4.5 million siya. What more kung V8 pa yun, di ba? Siguro nasa 6 million na yun, ganun. Sandali, paano ba? Ah, dito. Oo nga pala, dito kami. Yun, buti naalala ko. Ayan, na-discover tayong bagong kalsada. Medyo masikip lang. Isipin mo, dinaan ko dito yung Dodge, no? Pero tama nga yung sinabi ni Kuya Leo na pwede na yung Dodge na yun. Kasi V6 man yan o V8, pareho lang eh. I mean, yung tunog lang talaga mag-iiba, yung lakas, ganun. Pero nandito tayo sa Pilipinas eh. Kita nyo naman yung road oh, traffic, di ba? So hindi mo rin mabibigay todo yung power ng V8. Pero syempre okay lang din yung may V8 ka para dama mo talaga yung lakas. Parang sa Mustang lang din yan, di ba? Meron silang EcoBoost. So pagdating sa forma, yung EcoBoost versus yung GT version ng Mustang, pareho lang, di ba? Yung badge lang ang nadagdag. Tapos mas malaki lang yung makina ng GT. Pero yung sa comfortability and then yung stability, yung driving, ganon, halos same lang, power lang nag-iba. Kaya yun, so kapag nagkaroon ka ng Dodge, di naman tatanungin ka agad kung V8 ba yan o V6 ba yan, di ba? I mean, para sa akin ha, ngayon ko lang din nga nalaman na may V6 pala na Dodge. Akala ko lahat V8 or vice versa. So yung forma kasi walang pinagkaiba, di ba? Kaya pwede na, no? Kung gusto mo lang maangas, ganon, yung magmukha talagang big time, ayun, pwede na yun. Still kotse pa rin naman yun. Hindi naman siya naging spaceship. Hindi naman yun nalipad. So yun, ang ganda ng na-discover kong road. Ayun yung expressway oh. So ito na yung Mindanao Avenue. Ang lupet. Ang oras ay 3:44 PM. So hindi pa ganun kabigat yung traffic dito, no? Mukhang matraffic dito kapag rush hour ha. Kita nyo naman yung daan, ang sikip, no? Kahit pa paano nakapag-shot tayo sa loob ng Dodge, no? Kaya yun, happy ako. First time yun, so malabo nang maulit yun. Unless pahiramin tayo ni Brother Alfred ng Dodge niya. Pero alam ko pareho sila ng kay Alfred, V6 lang din. Pero malupit si Alfred, meron siyang Mustang na GT, no? So dalawa na yung muscle car niya. Lupit eh, no? Grabe. Ayun, pasikot-sikot oh. So susundan natin sila ngayon dito. Hula-hula lang to pero na-discover natin, no? Hindi sinasadya, guys. Magugulat kaya paglabas ko dyan sa main road. Expressway na. Ayan oh, expressway. Tapos kakanan tayo dito, pasok na tayo. Ayun oh, expressway na oh. Malaya na naman ako sa traffic. Sarap. So ayan, nairaos natin ang shoot sa Manibela ng hindi late. At medyo nape-pressure lang ako ng konti kasi
nalalapit na yung flight ko papuntang Bacolod para sa sinalihang nating Negros Loop. At nandun na yung motor ko na SBT 650, sinakay sa truck tapos binyay sa barko. At kami naman magnanaiya. 28 yung flight namin, ang balik namin is December 3. Kaya bawat biyahe ko ngayon, sinasama ko kayo, ibine-vlog ko. Kahit simpleng bagay lang, pero ganun naman talaga na-update ko lang kayo sa mga kaganapan sa akin At least hindi siya scripted, nangyayari talaga, no? At may special pa, nakapag-drive tayo ng kung ano-anong sasakyan, di ba? And kadalasan mga malulupit na motor din. Isipin mo yung Paso de Blas, no? Traffic ko, kung dyan ako dadaan, di ba? Natagalan ako. At least ngayon, alright. Pero masaya dyan, dahil pwede mangyari. Meron pa uwi ng probinsya. At ang naka-Kimco 400 ay chill lang si Zero. Nice. San Simon. Tagal kong di nag-exit dito. Nakakamiss dumaan dito Nag-side quest lang ako dito. Nakakamiss kasi, alam mo yun, sinabay ko sa vlog yung pamamasyal talaga. Wala lang, na-miss ko lang. Pwede nga akong kumanan Tapos diretso Arayat, Mexico, ganun. So yung negosyo nga pala nung may-ari ng Dodge is nagpa-franchise siya ng burger. Parang minute burger. Ganun na ganun, pero mas mura yung sa kanya. Ang sabi niya nasa 275,000 yung franchise sa kanila. Walang royalty fee. Tapos sila na rin bahala sa disenyo ng shop, yung mga equipments na gagamitin sa pagluluto, at worth 15,000 pesos na unang paninda mo. So pagka bukas mo, yung worth 275,000 is operational na yon. Hindi ka na kailangan mag-search kung anong patty, kung anong tinapay sila na magpo-provide nun. At by the time na naubos or malapit nang maubos yung stocks mo sa tindahan, sa kanila ka bibili. Sila na magdi-deliver. Free na yon kung within Manila, worth 10,000 pesos, free na yon deliver. Pagka naman outside Manila, dapat nasa 20,000 pesos worth na o-orderin mo, no? So maganda siya kasi dun sa lugar namin parang hindi ako sigurado parang wala akong nakitang nagbe-burger doon. Tas fries din, meron din sila. Then ang maganda pa, pwede ka rin magdagdag ng inumin. Halimbawa, shake, ganon, milk tea, ganon. Pero malamang next year na yan. Pinag-iisipan ko lang, maganda yung offer niya. Dito masarap pumataw ang luwang na no? Eto ito yung paborito ko gear pa lang, ayaw na sobrang bilis na para sa lugar na to, no? Dahil delikado yung tulay na to nagti-take off. So yung pangalawang business nga pala nila ay nagbebenta ng barleys na inumin, yung organic. Healthy siya kasi dinidetox niya yung katawan natin, pagkatapos pinapalakas yung immune system para labanan yung sakit, no? So hindi naman siya gamot, pinapalakas lang niya yung immune system para yung katawan natin kaya niyang protektahan sa sakit, laban sa mga bacteria and viruses, ganun. Marami siyang micronutrients din. So yung barleys na yun, ininom ko kanina, lasang matcha, and then meron din siyang coffee. So yung barleys is gawa sa damo sa Australia galing, no? So yun, successful naman yung negosyo nila, kaya nga sila nakabili ng Dodge Kumbaga syempre na-curious tayo paano ka naging successful? Kumbaga sa pagbablog, paano ka nagsimulang mag-vlog, di ba? Yun yung question natin. Sila, iba naman yung storya nila, no? Pure negosyo. Yung namang pagbebenta nila ng burgers is passive income na niyan So kahit di na sila gumalaw, kumbaga continuous yung pasok ng pera dahil ikaw na nagbukas ng tindahan, gusto mo hindi mag-o-order ka ng patty and buns sa kanila, di ba? Ikaw ngayon, monitor na lang. Ano yun? Thesis. Nandito na tayo sa San Matias. Dumami na yung mga tindahan. Ang baba ng araw, nakakasilaw. Just be careful lang dito. Ay, labasan na ng mga estudyante. Inatras nila yung bakod ng elementary. Ekong-eko yung tambucho dito no? Nakakamiss dito dito ako lumaki Ito na yung boundary ng San Fernando and Santo Tomas. Ganyan kalaki yung San Fernando City. Papasok tayo ngayon ng San Fernando downtown. Buti tuyo ngayon dito Yun yung mga nagtitinda ng shades
Kaninang nag-shoot kami, nakalimutan ko magdala ng shades. Mahirap kasing walang shades kasi nakikita sa camera yung binabasa ko doon sa prompter. Puti, hindi ako mabilis. Hindi naka-signal light yung jeep eh, buti na lang. Dito pare-brev lang tayo pag ganyan, hindi pwedeng hataw. So nung hindi pa pumapasok sa bank yung sweldo sa YouTube, dito ako nagwi-withdraw dati sa Western Union. Ayan o, diba, buwan-buwan yon. Kasi nakakatakot pag di mo kinuha yung mga sahod mo dun, diba, biglang mawala, alam mo yun. Buti nang mapagod ka kakapunta, may pera naman, kesa yung tinamad ka, nandun yung pera mo, tapos biglang mawawala, ano? Parang GCash lang yan, diba, nung nakaraan ang daming nawalan ng pera sa GCash. Sino ba sa inyo guys yung tinamaan ng ganun, no? Hindi ko sure kung naibalik na lahat. Sa amin, buti naman hindi ako tinamaan ng ganun, no? Kasi bagay, wala naman akong GCash eh. Oh, diba, ito yung simbahan, no? Na-renovate lang dyan yung likod. Ayan o, na-renovate siya. And then, eto na yung SM Downtown. Madalas ako dito eh. Ayan, ang dami na nagtitinda oh. Ito na yung pinakabago yata ito ah. Wala pang ganito dati ah. Ang daming tinda nun ah. Ito bookstore, to matagal na to. Orchids. Ah, grabe, nakakasilaw. So doon sa mga kinuwento nung may-ari ng Dodge, si Sir Leo, ay talaga namang nakaka-inspire, no. Dati daw siyang nangangalakal at nagbebenta ng bote-bote lang. Yung bakal bote gano'n, di ba? Sa mga nagre-recycle, binabayaran kasi yung kilo-kilo. So from that kind of work, isa na siya sa successful ngayon. Tulad yan, na-interview natin siya sa Manibela Channel. By the way, sa mga interested na mapanood yung full episode, lalo na yung pagte-test drive natin, yan, panoorin nyo lang sa Manibela Channel. Sumorkat lang ako dito. Ganda eh. Diba? Ganda, mabounce lang. Tsaka nakakasilaw yung araw oh. Oh, diba? Dito tayo. Nice, sarap pag motor talaga, malaya. Lapit ko na lang sa amin. Dito tayo. Yan, sa malilim. Yan. Dito baka masagi tayo eh. Yan. Yun. Ito yung delegado oh. Pag na-shoot ka dyan oh. Ay, mukhang may na-aksidente pa dun oh. Diba? Sabi ko sa inyo eh, nagma-merge yung daan na yun eh. Ito yung sasabi ko sa inyo. Ito ha, 4:30 pa lang ng hapon. Ganito nakabigat yung traffic. Di ko maintindihan bakit ganun no. Kaya iniiwasan ko to pag rush hour, lalo pag ginagabi ako no. Eh puro mga truck dito. Kaya ang ginagawa ko, San Fernando Tollgate, tapos MacArthur na lang. Kasi tignan mo oh. O tapos sa gilid tayo ng truck oh, di ba? O yan, ayan na, wala na. Hirap kaya niyan. Tapos buhangin dito sa kanan. So madulas yan, di ba? Parang lakas ng loob lang eh. Tignan mo oh. Lakas ng loob lang yan. O kung natumba ka. Alam niyo kung anong masaya? Pasok natin na magliman. Ano to? Ala, ayan na. Nako, binangga niya. Yan ang ayoko. Kaya ayoko dumadaan dito. Prone sa accident talaga. Yung jeepney oh. Kita nyo yung damage. Ngayon, since ayaw ko pang dumaan ng Megadike, explore tayo ng Barabarangay, no? Dito, kakanan tayo dito. May 3 bars pa naman ako sa gas. Ngayon, nakakamiss din pumasok dito eh. Ayan. Nung pumupunta ako dito, naka-tricycle lang ako, nakikisakay lang eh. Or commute. Ba, may terminal pala dun. Ito yung tinatawag na Magliman. Ang alam ko, ang piyesta dito ay Pasko. Sumakto eh, no? Dito ko dinaan yung Fortress 160 nung lubog. Saya dito, baryo talaga eh. Iba lang yung pakiramdam ng pagdaan ngayon kasi big bike eh. So may tunog talaga eh, no? Tsaka yung mga bata, napapabomba talaga sila eh. Alam ko may namamasadang jeep dito pero may oras. Hindi tuloy-tuloy. Kaya number 1 transportasyon dito, tricycle. Kaya talagang nung nagkatrabaho ako, tinarget ko talaga nung una, motor lang talaga. Kahit anong brand pa ng motor, kaya nga ako nag-cruise nun kasi 11,000 pesos ko lang nabili yun. Pero legit naman na motor, kumbaga
may papeles, kumpleto yung ilaw, ganon, functional, mura-mura nga lang, pero di na importante yun kung ano, kasi di naman din nila nakikita kung sino yung rider, at hanggat nagagampanan naman niya yung purpose niya, nahatid ka niya ng safe, okay na yun. Ako naman, dahil nagbablog ako, gusto ko maganda yung tunog, di ba? Kaya lang tayo nag big bike, at saka nadaan tayo sa expressway. Bumili ka na rin lang ng big bike, di samahan mo na ng magandang tunog para sulit ang biyahe. Ay lang, traffic na. Mas traffic dito kapag piyesta, no? Baba nito. Uy, Cooper! Hindi ko lang gusto yung pagkaka-green niya. Gusto ko doon yung parang bright green or neon, no? Ito na yung Solana. Maganda kaya dyan sa Solana. You know, classic, oh. Dahil pare-pareho yung itsura ng classic, oh. Hindi mo alam kung anong tatak eh. Basta classic siya, eh, no? Tapos sakto pa sa helmet niya, no? Dito tayo. Tik tayong sumunod sa kanila. Dito tayo. Yun, going to San Agustin, San Fernando yan, eh. Ito towards San Isidro, Bacolor. Gumanda yung kalsada, lumuwang, eh, no? Uy, matindi yung rampa nila. Hindi pang beginner, ah. Kailangan dadaan ka lang talaga, ano, pag di ka sanay sa lugar, eh. Bulag. Hirap mag high speed dito, makasosorpresa ka, oh. May kanto pa naman dito. Ito yung kanto, oh. Kaya may hams sila dyan. Ayan, oh, may lumalabas dyan. Kaya tama yun, tinadtad nila ng hams to. Accident prone din dito, eh. Siyempre pag madaling araw na, nahataw ka na dyan, di ba? Ayan, durog lang yung kalsada dito, eh, no? Kasi lumulubog dito or bumabaha, eh. O ito, umiiwas yata yung kotse or galing siya doon. Naligaw. Kaya na kami, so uuwi si Lola nakapayong, tas may dalang plastic na pinamili sa palengke ang San Fernando. Oy, grabe, durog, ah. Tapos kung kakaliwa tayo, padiretso na ng Megadike yan. So kakanan muna tayo. O yan, o kaliwa, punta ng Megadike. Yung kanan, Del Rosario. Ayoko munang mag Megadike, dahil pag nag Megadike tayo, end of video, eto na yung elementary school and yung simbahan ng San Isidro. Laki din pala ng elementary school na to, no? Kaya kami sa mga elementary school, eh. Yung Mapuno. Mahalaman, eh, no? Yung pagdating ng hapon, wala nang estudyante, iisipin yung may kapre sa puno, no? Mga nasasaniban ng mga classmate ko dun, eh. Kaso wala pa namang lumutang sa kanila. Puro sanib lang. Sarap tumambay sa daan, no? Tapos marami kang barkada dito, no? Saya. Kaso prone lang sa asong tumatawid dito. Tsaka yung mga batang tumatawid, wala ko, magpapabomba sila. Kaya daw, bomba daw. Mukhang electric vehicle tong Audi, ano? e-tron. Wala siyang tambucho. Exempted na naman to sa coding, ah. Padami na ng padami nakikita natin ganyan, no? Tsaka paangas sila ng paangas, eh. Laki ng mags, oh. Pero overtaken natin yan. At ayun na ang ating barangay visit. Bulag na naman. Okay, Megadike. At dito na po nagtatapos ang ating vlog. I hope you enjoyed our very short trip. At outro muna ako. Alright, Wheel for Speed.